Una sa lahat, mga batang hold-upper sa Quiapo, Maynila. Pinalibutan, tinakot ng patalim at ninakawan ang kapwa nila bata. Ang kawawang biktima, napaiyak na lang. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Vice President Sara Duterte, pinasabi na naman ng NBI kaugnay sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Naharap na rin si VP Sara sa impeachment complaint. Ang proseso niyan, himayin natin. Rufa May Quinto na nadadawit sa kasong kinakaharap ni Neri Naig, umalma. Endorser lang daw siya at hindi pa nga nababayaran. Babaeng driver na dumaan sa EDSA busway, nagtangka raw manuhol. Ang pulusot niya, buntis daw siya. Sa pulsa video, rider at 2 batang angkas niya nahulog sa malalim na imbornal. Kilalanin ang lalaking gumagastos na higit 100 million pesos kada taon para maging forever young at para raw maging immortal. Pakikiramay kay BTS-V, bumuhos para sa namaalam niyang fur baby na si Yontan. Sakto pa yan sa comeback Christmas song ni V. At ang iba pang K-pop comeback next year, alamin. Pinamuli ng NBI si VP Sara Duterte para magpaliwanag kaugnay sa death threat niya sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero hindi sigurado kung dadalurian ang bise. Hindi rin daw mapagbibigyan ng NBI ang hiling ni VP Sara na bigyan siya ng advanced questions. Nasa frontline ng balitang yan, Ian Suyu. Kailan kaya haharap sa National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte? Kaugnayan ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Biyernes, nakatakda sanang humarap si Duterte para magpaliwanag sa NBI, pero no-show siya dahil may inasikaso raw. Yan ay kahit nagbigay daan na ang House Committee on Good Government and Public Accountability para lang siputin niya ang NBI. Hindi na nga dumalo. Humiling pa ang bise ng advanced questions. Nanindigan naman ng NBI na hindi sila magbibigay ng advance na mga tanong. Hindi po kami nagpo-provide ng ganon, miski in any other investigation. Pero may ilang basic questions daw na siguradong matatanong. Meron ba siyang identified na nagte-threat sa kanya? May proof ba tayo? At kailan ba yung threat na yun? Naipablatter ba niya yun? Kasi kami, wala kaming formal na natatanggap na request for investigation galing sa kanya. Sino ba yung kinausap niyang tao na mag-assassinate dito sa 3? Dahil hindi pumunta ang bise noong Biyernes, nireschedule ng NBI ang investigasyon sa December 11. Kanina, ipinasabpi na ulit siya. Yun nga lang, wala pa rin daw silang natatanggap na kumpirmasyon kung dadalo nga ba si VP Sara. Kung hindi man, itutuloy pa rin daw nila ang investigasyon. Bukod naman sa bise, ipinasabpi na rin ng NBI ang mga journalist na kasama sa press conference ng bise noong nagbanta siya. Bagay naman na inalmahan ng National Union of Journalists of the Philippines. Hindi na raw kailangan ng sabpina dahil naroon lang naman ang mga mamamahayag para i-cover ang presscon ng bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Malakas daw ang mga ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para sa ilang mambabatas, malabong umusad yan lalo't eleksyon na sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Culpable violation of the Constitution o paglabag sa saligang batas? Check. Katiwalian at korupsyon? Check. Bribery o panunuhol? Check. Betrayal of public trust? Check.
At check din sa iba pang high crimes. Yan daw ang mga dahilan kaya dapat nang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bukod tanging treason lang ang wala sa listahan ng inihaing reklamong impeachment sa Kamara. 16 ang signatories nito, kabilang ang ilang kaanak ng biktima ng drug war, miyembro ng Magdalo, Tindig Pilipinas, Akbayan, Mamamayang Liberal at iba pang sectoral groups. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang nag-endorso ng reklamo, kasama niya si dating Senator Leila De Lima na tumayong tagapagsalita ng grupo nang ihain ang impeachment complaint. Hindi nila alintana ang nauna ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment. Hindi namin tinitingnan yung mga ganyan. Ayaw naming kumumpas o sumama sa kung anuman na mga moves nila, yung mga nasa gobyerno ngayon, including the President. Sa pahayag naman ng Office of the House Secretary General, sinabing obligasyon ng House of Representatives na aksyonan ng reklamo alinsunod sa saligang batas. Yun nga lang hindi pa man sumasalang sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara, meron nang nakikitang problema ang isang mambabatas. Alam naman po natin by next year, by February, start na po ang national campaign. By March, start na rin po ang local campaign. Sagot naman ng Akbayan, kung hindi ngayon, kailan pa? May oras pa po ba? Naniniwala po tayo kapag gusto may paraan. Pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that. wala pang pahayag ang kampo ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ngayong may naghain na ng impeachment complaint, pag-usapan naman natin ang proseso nito. Ang impeachment proceeding po ay isang mahaba at minsan masalimuot na proseso at marami pong misconceptions na umiikot dito. Unang-una, importanteng malaman na dalawang magkasunod na proseso po ito. Una po ay ang mismong impeachment ng Kongreso. Sa Article 11 ng Konstitusyon, kailangan po ng 1/3 vote ng Kongreso para sa isang impeachment. Katumbas po yan ngayon ng 106 votes out of 316. Pero ito po ang kailangan tandaan. Pag na-impeach ka ng Kongreso, hindi ka pa tanggal sa pwesto. Ang mismong impeachment po ay katumbas lamang ng finding na merong probable cause ang nasabing krimen. Kung sa ordinaryong kasong kriminal, parang nasa piskal pa lamang ang kaso at wala po yan sa husgado. Parang sinabi ng piskal na merong batayan ang kaso pero kailangan pa itong dumaan sa korte. Ngayon, kung makuha ang 1/3 vote ng Kongreso, dyan pa lamang bubuuin ang Articles of Impeachment. Kumbaga, yan pa lang ang charge sheet na isasampa ng piskal doon naman sa korte. Paglagpas po ng impeachment ng Kongreso, dyan pa lamang papasok ang impeachment trial ng Senado. Ito na po talaga ang magdedetermina kung ang isang opisyal ay matatanggal sa pwesto at pagbabawalan pang manungkulan muli sa gobyerno. Sa konstitusyon, ang lahat po ng mga senador ay magsisilbing hurado at ang Chief Justice ng Korte Suprema magsisilbing presiding officer ng isang impeachment trial para sa presidente o vice-presidente. Ang kailangan para sa conviction ng isang akusado ay 2/3 ng Senado. Meron po tayong 23 senators ngayon, kahit kailangan po ng minimum na 16 votes para po sa anumang convictions. Itotodo na raw ni Rufa May Quinto ang paglinis sa kanyang pangalan. Kaugnayan sa pagdawit sa kanya sa pagkakaaresto kay Nery Naig Miranda tungkol sa umano'y investment scam. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Hindi biro ang paratang ngayon sa komedyanteng si Rufa May Quinto. Idinadawit siya sa umano'y investment scam sa Dermacare na kinaaresto ni Nery Naig Miranda. Sa programang Christopher Minutes sa 1PH, sinabi ni Nanay Christy na gusto raw ni Rufa May na linisin ang kanyang pangalan. Aba, umalma si Pichi. Haharapin niya ito. Dahil hindi naman, wala naman siya kinalaman dito, kinuha lang siya endorser dyan. Di ba? Pagkatapos, idadamay-damay na siya ngayon. Ayon pa kay Christopher Min, never niyang nakita o narinig na nag-alok si Rufa May sa iba na mag-invest sa Dermacare. Ganyan din ang say ng source si Chris Mosa host OG Diaz. Hindi pa nga raw bayad na nasabing beauty clinic si Rufa May sa pagiging endorser nito. Ang matindi pa, tumalbog din daw ang checking ibinayad ng kumpanya kay Quinto. Bukod sa komedyana, kabilang din sa umano'y may arrest warrant si People's Champ Manny Pacquiao. Wala pa siyang komento.
Samantala, naka-confine ngayon sa isang ospital sa Pasay City si Neri. Ayon sa Pasay City Jail, posibleng nakaranas siya ng problema sa kalusugan dahil sa siksikang kulungan. Hanggang Miyerkules siya pinayagang manatili sa ospital. Sa statement sa News 5 ng legal counsel ni Neri, kumpiyansa sila mapapawalang sala ang kanilang kliyente. Sa January 9 naka-schedule ang arraignment ng kasong estafa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Walang haba sa pinagbabaril ang isang pulis sa parking lot ng mall sa Cotabato City. Ang krimen natunghayan pa ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Bill Montalvo. Pumalahaw ng iyak ang babaeng ito sa harap ng kanyang nakahandusay na asawa sa parking lot ng isang mall sa Cotabato City linggo ng gabi. Walang haba sa pinagbabaril ang biktima ng dalawang salarin. Hindi bababa sa 10 ang tumamang bala sa biktima na isa pa lang pulis. Siya si Police Master Sergeant John Manuel Bungkawil, isang intelligence officer na nakadistino sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR. Ayon sa pulisya, nasa parking lot ang biktima kasama ang kanyang pamilya. Nang lapitan ng dalawang lalaki saka pinagbabaril. Nakatakbo pa raw ng ilang metro ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang hindi bababa sa 19 na basyon ng bala ng baril. Kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen ay ang trabaho ng biktima bilang pulis. Yung isang anggulo, yung accomplishment sa droga, yung isa may mga nasagasang tao sa trabaho. May dalawa ng persons of interest habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Dalawang bagyo ang nagbabadyang manalasa sa bansa ngayong buwan pero wala pa man yan, maulan na sa ilang probinsya at may 4 nang namatay. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Naghahaponan lang ng mabagsakan ng gumuhong riprap ang bayan na ito sa Cebu City kagabi. May mag-asawang nadaganan dyan. Magdamagang tinrabaho ng mga rescuers na masagip ang mga biktimang sina Liberto at Elisa Batin. 7 oras ang itinagal bago na rescue ang mag-asawa. Sa kasamaang palad, namatay si Elisa. Ang mga anak naman ng mag-asawa, sinisisi ang katabing kondominium. Matagal na raw kasi nilang inirereklamo ang riprap pero hindi inaksyonan. Sa kabilang banda, iligal ang itinayong bahay sa tabi ng creek. Sa Manito Albay, stranded sa kabilang bahagi ng Rumaragas ang ilog ang 2 lalaki. Nailigtas naman sila. Isa-isa ring sinagip ang mga residente sa Bulabog, Sorsogon. Hanggang dibdib na baha ang resulta ng ulang dala ng shear line doon. Sa Kabusaw, Camarines Sur, bangkay na nang matagpuan ng isang lolo. Una na rin natagpuan ng isa pa niyang kasama. Sakay ng e-bike ang mga biktima ng tangahin ng baha. Hindi rin nakaligtas ang Lopez, Quezon sa halos 2 araw na pag-ulan. Pinasok ng tubig ang barangay hall ng Danlagan. Sa Zone 7 ng barangay Magsaysay, lampas tuhod ang baha. Kaya ang ilang residente, isa-isa nang inangat ang mga gamit. Aabot sa 6 na barangay sa bayan ng Lopez ang binaha. Binaha rin ng Atimonan, Buena Vista, Calawag at Tagkawayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isang submarine ng Russia at isang helicopter ng China ang naispatan sa magkahiwalay na bahagi ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Ang helicopter ng China, tinaboy pa ang mga Pilipino mangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Malapitang lumilipad ang helicopter na yan ng Chinese Navy sa Iroquois Reef sa West Philippine Sea nitong Huwebes. 15 feet lang ang pagitan nito sa mga bangkang sakay ang ating mga kababayan. 2 araw raw binabalik-balikang itaboy ng Chinese Navy ang higit 20 bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Bagamat wala namang nasaktan, mapanganib pa rin ang ginawang yan ng China. Ang pinaka-dangerous na harassment na ganyan is that it might also capsize dahil sa pag-push ng hangin ng chopper. Ayon sa Philippine Coast Guard, unang beses pa lang na may napaulat na Chinese Navy helicopter ang pinangharas sa mga mangingisda. Wala raw karapatan ang China na gawin yan lalo't bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Iroquois Reef.
Bilang tugon sa panibagong insidente ng panghaharas ng China, ipinadala ng PCG ang BRP Melchora Aquino at BRP Cape Engaño sa Rosal Reef para magbantay sa mga kababayan nating nangingisda roon. Pero maging ang dalawang barko ng PCG, binuntutan ng Chinese Coast Guard vessels. Sa bahagi pa rin ng ating EEZ na ispatan nitong Huwebes ang isang attack submarine ng Russia, bagay na ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ on of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Bantay sarado naman ng Philippine Navy ang naturang attack submarine. Paliwanag ng Russian submarine na padaan lang sila at naghihintay na gumanda ang panahon. Ineskorta naman ng ating Navy ang submarine para matiyak na sumusunod ito sa protocol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayaw mamatay at gusto maging forever young ang isang lalaki sa Amerika. Gumagastos siya ng higit 100 million pesos kada taon para ma-achieve ang kaniyang pangarap. Panoorin yan sa report na ito. Marami sa atin ang takot mamatay. Hindi yan maiiwasan. Pero yan ang balak ng isang negosyanteng milyonaryo sa California sa Amerika. Siya si Brian Johnson, 45 years old, biohacker na sinusubukang hindi tumanda. Not knowing? Kinakarir niyang hindi mamatay. Pero paano? Dinedevelop ni Johnson ang tinawag niyang blueprint. Sistema ito ng pampahaba ng buhay. Hindi nagbibiro si Johnson sa kanyang misyon. $2 million o katumbas ng 117 million pesos kada taon ang ginagastos niya para maging immortal. Pero posible nga bang maging forever young? Kung ano ang mga ginagawa ni Johnson para ma-achieve yan, alamin mamaya. Susunod, babaeng driver na nahuling dumaan sa EDSA busway, nagpakilalang buntis at nagtangka raw manuhol. Sa pool sa CCTV, grupo ng kabataan hinold up ang isa pang bata sa Quiapo, Maynila. At celebrity dog at fur baby na ni BTS V na si Yeon Tan, pumano na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Nagliyab ang motorsiklo na yan sa bahagi ng National Road sa Naga City sa Cebu. Pati ang mismong driver o rider nadamay sa sunog at namatay. Bago yan, nag-counterflow sa kabilang linya ang motor at sumalpok sa kasalubong na van. Dinala sa kustodiya ng pulis ang driver ng van para sa investigasyon. Sa pool sa CCTV, ang mga batang hold-upper sa Quiapo, Manila. Ang isa nilang biktima, bata rin at napayak na lamang ng takutin ng patalim. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa pool sa CCTV footage ang grupo ng kabataan na naglalakad sa Barangay 306 sa Quiapo, Maynila. Sa una, aakalain mong nag-uusap-usap lamang sila. Pero ang batang inaakbayan nila, hino-hold up na pala nila. Hindi nilubayan ng mga batang kawatan ng biktima hanggang sa umiyak ang bata. Dito na napansin ng mga tao sa lugar ang nangyari, kaya't sinaway nila ang mga batang hold-upper. Ang isang bata, makikita pa ang pagdukot sa pera ng biktima sa kadali-daling tumakbo. Nasa 600 pesos ang ninakaw sa bata. Ang modus talaga nila, sir, iispatan nila. Pag alam nilang dayo, yung hindi rin sila makikilala, ayun ang dadrive nila, lalo na pag nakita nilang may hawak na pera or may bibilin. Aabangan nila yon. Dinampot ang mga bata sa isang pisonet. Nasa edad 11 hanggang 14 lamang sila. Nakuha rin sa mga binatilyo ang isang patalim. Nagkaaregluhan naman daw ang magulang ng biktima at ang mga batang suspect. Pinag-community service ng barangay ang mga bata. Ang Manila Police District naman, mas pag-iigtingin daw ang pagbabantay. Kung kailangan ng intervention, ginagawa natin yan in coordination dito sa ating social welfare. Hindi dapat ito kinikipit-balikat. Ipagbigay alam ito sa otoridad, ma-address natin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Sinita ang isang babaeng driver na dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Nagpalusot siyang buntis at nagdangkapang manuhol. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinara ng mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang isang pickup truck na dumaan sa EDSA busway sa Santolan Station sa Quezon City. Nang kausapin ng SAIC enforcer, sinabi ng babaeng driver na 2 buwan siyang buntis at kailangan pumunta sa ospital. Ayon sa SAIC, sinubukan pa ng driver na suhulan ng 500 pesos ang mga otoridad. Nagpakita pa raw siya ng calling card na nakalagay ang pangalan ng isang PNP director para makalusot sa pagkakahuli. Tumanggi rin ang driver na magpakita ng lisensya at certificate of registration ng sasakyan. Dahil dyan, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office sa driver ng pick-up para humarap sa pagdinig. Nanindigan ng SAIC na hindi nila kukonsintihin ang tangkang panunuhol ng mga driver at paggamit ng impluensya para hindi mahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May mga ready-to-eat food packs ang DSWD para ipamahagi sa mga bakwit na biktima ng kalamidad gaya po ng Bagyo at Lindol. Ang tanong, masarap at masustansya ba yan? Alamin sa report ni Laila Pangilinan. Instant champurado, arroz caldo, mga delata, biskwit at tsokolate. Ang lahat ng yan, ready to eat o pwede nang kainin kahit hindi lutuin. Ito raw ang magiging laman ng paunang food packs na ipapamahagi ng DSWD sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Layunin nitong masolusyonan agad ang gutom ng mga bakwit. Pero ang tanong, masarap nga ba? Imukbang nga natin kung ano ang lasa ng mga yan. Ito ang mga laman ng isang ready-to-eat food box na ibinigay sa atin ng DSWD para masampulan natin kung masarap nga ba. Nahin na natin itong champurado. Siyempre nilagay ko sa mainit na tubig para effect na effect yung sarap. Masarap, parang may gatas na siya. Ito, arroz caldo. Parang yung nabibili nyo sa mga convenience store. Ito naman, chicken giniling. Parang hindi chicken. Medyo manamis-namis, pero okay naman. Chicken pastil. O, diba? Meron pa silang chicken pastil. Medyo ma-oil nga lang siya, mga kapatid, pero iman naman natin kung masarap. Nasang adobo, pero medyo maalat. Pero masarap. Tuna paella. Masarap, may kanin na. Protein bar, high energy. Parang dessert na to ah. Maharap. At eto, chocolate. Tikman natin kung masarap. Para siyang choco mani. Ang sarap. Parang tsokolating may halong mani. Ang sarap. Lahat masarap. Pasado. But wait, masustansya naman kaya ang mga ito? Check na check! Dahil sumailalim yan sa pagsusuri ng GOST Food and Nutrition Research Institute. Sa 2025 target ipamahagi ng DSWD ang mga ready-to-eat food pack. Dagdag yan sa family food pack na ipinamimigay na ngayon tuwing may kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz tonight at tayo. Pumanaw na ang fur baby ni BTS member V na si Yeontan.
Inanunsyo yan ni V sa kanyang Instagram story after niyang ishare ang comeback song niya na Winter Ahead. Nag-post si V ng ilang throwback videos and photos sila ng kanyang aso. December 4, 2017, noong unang ipakilala sa mga army si Yontan na isang Pomeranian. Nakasama pa nga siya sa 2023 album ni V na Layover. Sa IG story ni V, sana raw ay maalala ng mga army si Yontan. Trending din ngayon si Yontan sa X at bumuhos ang pakikiramay. Diyan lang kayo mga kapatid at marami pa akong chika mamaya gaya ng comeback ng K-pop groups na G-Friend at GOT7. Susunod, rider at dalawa niyang batang anak ano kayang sinapit matapos mahulog sa imburnal? Alamin ang mga hakbang na ginagawa ng mga lalaking gumagastos ng milyon-milyong dolyar para maging forever young. At fans ng BTS, galit sa Melon Music Awards dahil tinanggal daw si Suga sa special tribute video sa Bangtan Boys. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Natagpo ang palutang-lutang sa Balili River ang bangkay ng isang babae sa La Trinidad, Benguet. Una itong nakita ng mga residente kahapon ng umaga. Rumisponde ang mga otoridad pero inabot ng 1 oras ang pag-ahon sa bangkay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng katawan at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nahulog sa imburnal sa India ang isang rider at ang kanyang 2 anak. Paano ba naman ang imburnal nasa gitna ng kalsada? Wala pang takip. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Sa gitna ng kalsada sa Ludhiana sa India, hinukay ang 10 talampakang imburnal. Walang takip yan habang busy sa paghuhukay ang mga trabahador. Maya-maya, isang nakamotorsiklo na may angkas sa 2 bata ang dumaan na wala sa balanse ang rider. Sinubukan niyang itukod ang kanyang kaliwang paa pero natumba pa rin sila at dumire-diretso sa imburnal. Rumisponde ang mga residente. May naglabas na mahabang bakal. May nagdala rin ng hagdanan. Ilang saglit pa, isang bata ang nakuha. Makalipas ang halos 1 minuto, nasagip ang isa pang bata. Maya-maya naman ay naligtas din ang rider. Kwento ng rider, ihahatid niya lang sana sa eskwelahan ang 2 niyang anak nang mahulog sila. Inaalam kung may pananagutan ba ang mga trabahador. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. BTS is 7. Yan ang rant ng ARMY matapos tanggalin si Suga sa isang tribute video para sa Bangtan Boys. Tampok sa tribute ang mga nakuhang grand prize ng BTS sa Melon Music Awards sa mga nagdaang taon. Kinurap nila ang ilang parte at hindi nakita si Suga. Ginamit din nila ang video ng grupo sa naturang event noong 2022 kung saan hindi nakadalo si Yoongi. Say ng ARMYs, nakakabastos ito. Sana raw ay respetuhin ang Bangtan Boys. Sabi pa nila, BTS has 7 members. Wala pa namang komento dyan ang Melon. Hinala ng ilang netizens, may kinalaman ang pagkakatanggal kay Suga sa video sa pagmamaneho niya noon ng scooter habang nakainom. Abangan, Nation's girl group na BINI kumasa sa nausong Superman Dance Challenge. At K-pop groups na G-Friend at GOT7 magka-comeback next year. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Maraming iniinom na pills ang lalaking nangangarap maging immortal. Mula pagising hanggang sa pagtulog, maraming seremonya para raw hindi siya mamatay at maging forever young. Narito ang report. Process from identifying the organ to 111 na tableta kada araw ang iniinom ni Brian Johnson para maging forever young. Paggising, sinusukat ang kanyang sleep score, sinusukat ang kanyang timbang, chine-check din ang kalidad ng hangin sa kanyang bahay. Sa pagkain, bawal ang toxins at bad ingredients. Todo sala rin sa kanyang tubig. 1 oras kada araw rin siyang nag-workout. Nag-i-inject pa siya ng cerebrolysin para iwas choke. Meron din siyang
red light therapy para maging bata ang kanyang kutis at kanyang tissues. Sa edad niyang 46, goal niyang maging pang 18 years old ang kanyang organs. Ayon sa mga doktor, pang 30 years old lang ngayon ang mga buto ni Johnson. Pang 37 years old lang din ang kanyang puso. Marami ang nagtataas ng kilay. Worth it ba ang ginagawa ni Johnson para hindi mamatay at manatiling bata? Wala ngayong nakaalam ng sagot, basta kanya-kanyang trip, lalo na kung may pera naman kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Eto na ang ilan sa malalaking comeback sa K-pop. Una na riyan ang nagbabalik na iconic girl group na G-Friend. Special album at concert ang handog ng grupo. Tatawaging Season of Memories ang kanilang concert sa January 18 at 19 sa Olympic Hall, South Korea. Ganyan din ang title ng kanilang upcoming album na ilalabas naman sa January 13. Para yan sa kanilang 10th anniversary. Good news yan sa kanilang fans na body matapos madisband ang G-Friend noong 2021. Para naman sa Agase, usap-usapang magbabalik din ang grupong GOT7. Sa ilang report, nagre-record na raw ang members para sa album. Sa katapusan yan ng January, posibleng ilabas. Pero wala pa yung confirmation mula sa mga miyembro ng grupo. Ito ang isa pang matindi. May world tour sa susunod na taon ang K-pop sensation na Blackpink. Inanunsyo yan na mismo ni Yang Yoon-suk ng YG Entertainment. Kabilang ang Blackpink sa headliners ng upcoming concerts ng talent label. Nagpaplano rin mag-tour ang isa pang YG group na Winner. Kung kailan yan ang aabangan natin next year. March last year noong huling nag-concert ang Blackpink sa Philippine Arena. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may bagong uso sa social media na siyempre hindi namin alam. Na naman, marami ang kumakasa sa Superman Dance Challenge. Kung paano yan, alamin natin sa report na ito. Pati Nation's girl group na BINI, nahuhumali. Yan ang Superman Dance Challenge. Sasaluhin para lumipad ala Superman. Break time muna sa klase. Okay. Now I mean you. Now I mean Superman. Okay. Now I mean you. Now I mean Superman. Okay. Now I mean you. Pero may ibang magbabarkadang basag trip. I mean you. Oh, I mean Superman. Oh, I mean Superman. Now I mean Superman. Now I mean you. Naku! Challenge gone wrong! Libo-libo na ang kumasa sa challenge. Walang basagan ng trip, pero tandaan, safety first din. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sasabi ko lang ay pass. Ako sabi ko lang, buti lang matanda na ako. Ako din naman. Pwede si pa Johnny naman. kaya. Pwede pa natin i-Superman si Sir Ed. Hindi ko kaya. I will trust you. Okay lang ako. Not at all. Ayaw talaga, Ay, di ba? nako. Buti na lang talaga matanda na tayo. Yes. The perks of being old. No, may asim pa tayo lahat. Ikaw, bata pa si Johnny. 30 plus na. May asim pa tayo. Pass talaga ako dito sa Superman na to. Hindi mo kami ma-encourage dyan. Mga kapatid, 20 days na lang po at Pasko na. Yan po ang 45 minuto pag-imas malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.